Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Hinay-hinay tayo sa mga sinasabi natin at sa mga ginagawa natin because change is here. Marami akong nakikitang mga pulis na sumusunod magalang. Iba ho sila ngayon. Medyo upbeat sila ngayon, ganado sila magtrabaho. Pero sa kabila ng sinasabing maraming ganyan, mayroon ding ibang mangilan-ngilan na medyo kapag hindi natingnan baka lumaki ang bilang. Kung kaya't nagsasalita ho si Bitag para paalaala na ang paghihinay-hinay, ibig sabihin para hindi tayo matalisod. Pag sobrang bilis, baka matalisod tayo sa ating mga sinasabi sa pamamagitan ng mga palabra. Yan ay lumalabas sa bibig natin, ay kinukuha ng media. Pagdating sa media, iba na ang sinasabi. Pagdating yan, iba na ngayon ang pagbasa. Baka mag-create ho ng sinasabing confusion. Meron ho iba, binabasa ho ang sitwasyon, ay binabasa ho ang ibig sabihin ng pagbabago o change. And I want to take it upon myself to say, ang pagbabago hong kinakailangan ho natin, hindi ho sa presidente lang, hindi lang ho sa sinasabing administrasyon ng President Digong. Kasi kahit sino hong administrasyon na pwedeng upo dyan, ang pagbabago nasa bansa ho yan sa tao muna eh. Pag ang tao ho talaga, binago mo yung sinasabing kaugalian, the pattern of behavior and sabihin na ho natin attitude, magkakaroon din ho ng pagbabago. Importante kasi sinigaw ho natin yung pagbabagong kinakailangan gusto ho natin, kaya nga ho nanalong isang presidenteng pangalan Rodrigo Duterte, 16 to 17 million votes by landslide ho, tititingnan niya, laki ho eh, hindi ho ba? Ngayon dinideliver naman ho ni President Digong yung kanya mga sinasabi, pinakikita niya na I'm the guy who walk my talk and walk the walk. Nang ngayon alam naman ho natin mga boss, pangalawang buwan pa lang to, ang dami na mga kyaw-kyaw. Right away, una hong pumiyok dyan. Alam naman ho natin yung sinasabing killing fields, sabi ho ni Senator Laila De Lima. Can I blame her? I don't think so because she's doing her job also as a senator. Do I like what he's saying? I think I do and I don't. Hindi ako bumabalanse sa gitna. Bagkos ang mga sinasabi ko, yun ho mga ganyang klaseng palabra are basically a little bit of a warning. Parang lagnat din ho yan eh. Bago ka mauwi sa trangkaso, may mga simptomas ka na mararamdaman sa katawan bago lumabas yung sinasabing full-blown fever and the virus na kumalat kasi lumalaban ho sa body resistance. Pag pinag-uusapan ho natin karamdaman, normally yung immune system mo hihina ng konti. So may reaction ho, may manifestation, may mga sintomas ho na mararamdaman sa katawan. Pagkatapos parang manghihina ka na alam mo lumalaban yung immune system mo dun sa sinasabing virus. The same din ho sa sinasabi natin pagpapatakbo ng gobyerno. May mga bagay na kung minsan you feel that you're healthy, you feel that you're strong, but you know there's something coming up soon sa katawan mo kaya senyalis ho yan eh. Are we gonna take this like a signs or symptoms that we really need to slow down? I say yes! We need to slow down a little bit in the things that we say and the things that we do. Kasi kung hindi, baka matalisod. Ngayon, boss, sa akin, kung ako'y nagsasalita na you're gonna like me or you hate me, I don't care. All I'm saying is this, in search for truth, ako ho'y naghahanap ho. Now, certain things na dapat malaman ho natin dito, it's not only in law enforcement, mga boss. Sometimes we need to look at the society in general or yung lipunan mismo natin sa pangkalahatan. Ano bang lumalabas ngayon na ugali? Nawala na ho yung dilaw. Okay? Nawala na ho yung estilo ho na pwede na yan. Status quo. Business as usual. Ito hong sa kasalukuyang administrasyon ng President Digong, this is not business as usual. Here's a guy delivering the promise but somehow
there's a little bit of, sabi ho natin, mga sectors na worrisome sa ibang sektor na pananaw ho nila, where they're entitled to their opinion, they're entitled to what they think is what they see, and some people are entitled to think that what they see. The danger here, mga boss, is that sabihin ho natin baka yung signal, mixed signal na nakukuha nun mangilan-ngilan na pag hindi ho natin nasilip, baka itong mangilan-ngilan tubuan ho ng sungay, sumobra ang tapang, sumobra ang lakas na loob na sometimes iba wala nang tama kundi sila or hindi naman siya. Hindi ito ang gusto ni President Duterte. What he wants is to take care of business when it comes to drugs na nakakasira ho sa bansa ho natin. Ang problema, yung pamamaraan ho, procedural aspect. Na kung paano natin ito'y patitigilin or bawasan ay talagang lusawin yung sinasabi nating problema sa droga ay yung pamamaraan, yung protocols and the procedures. Yung sinasabi ho ng the handbook of sa law enforcement, sabihin na ho natin, there's a clear and present danger. Lahat naman ho yan, sabi ni General De La Rosa na sinasabi niya, sinusunod naman namin yung handbook ng Philippine National Police, nandyan lang naman yan. Wala naman kaming nilalabag na bagay na hindi nakasulat dyan. Ang problema ho kasi, kung may mga media ho tayo nagbibigin, they're trying to give you the countdown every day. Countdown sa television, countdown sa dyaryo, countdown sa sinasabi ho natin sa radyo. All the numbers are growing. And then it make you worry and then think about, is this right? Yun ho sinasabi ni Laila de Lima, the senator, na which lately sumisigaw na rin at nagsasalita na rin, nagpapahiwatig na rin ng mga senador na the due process, which is the effect ng sinasabing nakikita nila sa mga pamamaraan ng operasyon na ginagawa ho natin mga law enforcers.